lumilitaw na ang DNR ay isang ahensya na matatawag kong bantay sa lakay. God damn, anak ng dagat. Sana ba? Turo-turo style. Bakit po turo-turo style? Nagtuturoan. God damn, anak ng dagat. Sana ba? Ito pa po ang pinakamasakit at nakaka-insulto. Ipinagbabawal ang DNR na magbigay ng impormasyon tungkol sa mga nag-a-apply ng ECC at mining. God damn, anak ng dagat. Sana ba? Nung last budget hearing, Secretary Lizaga, na pag-usapan natin to, and you did promise na you look into it or better off, ipapahinto yun. God damn, anak ng dagat. Sana ba? Ito pang masaklap, libre na nga ang pagmina nila ng black sand doon, karamihan ay from China, and then ibinebenta pabalik sa ating gobyerno. Anong klaseng kabalastugan po yan? God damn, anak ng dagat. Sana ba? Kumuha sila ng black sand sa karagatan natin, and then, ng libre, ibebenta pabalik sa atin. Hindi pa kalokohan po yan? God damn, anak ng dagat. Sana ba? We now recognize Senator Raffy Tulfo. Thank you, Madam Chair. Ang DNR, ang ahensya ng gobyerno na natasang pangalagaan at bantayan ng ating kalikasan. But because of recent events, lumilitaw na ang DNR ay isang ahensya na matatawag kong bantay sa lakay. Turo-turo style. Bakit po turo-turo style? Nagtuturoan. Kapag kami po ay tumawag sa DNR para mag-usisa, mag-imbestiga tungkol sa mga illegal structures, tungkol sa mga paglapastangan sa ating mga kalikasan, nagtuturoan. Ito pa po ang pinakamasakit at nakaka-insulto. Ito pong DNR Freedom Information Manual. Hindi ko alam kung kailan nilabas ito. Na kung saan ipinagbabawal ang DNR na magbigay ng impormasyon tungkol sa mga nag-a-apply ng ECC at mining. God damn. Is this of national security concern? Kaya bawal sa inyong Freedom of Information Manual, bawal kayo magbigay ng impormasyon tungkol sa mga nag-a-apply ng ECC at mining permit. Unang lumabas itong kalokohan sa Bohol, Chocolate Hills. After my expose yan, nakatanggap ako ng maraming sumbong tungkol sa paglalapastangan naman ng kalikasan sa Digos, Davao. 97 na mga structures na naitayo doon. Out of those 97, there are few na na-issuean ng ECC. But marami doon ang hindi pa. At patuloy pa rin nagpapatayo ng struktura. At nang tumawag po kami kung anong gagawing hakbang ng DNR, we were told, bigyan daw ng 2 years palugit para pagdesisyonan nila kung isasara ba ang dapat isara o hindi isara ang dapat hindi isara. Again, hindi ho ba kabalastugan na naman yan? Now, meron naman po ako natanggap na sumbong sa Bohol pa rin. Ito po ang isang shipyard na kung saan 19 hectares po na mangroves ang sinira para mapagpatayo ng shipyard doon. Now, alam ko na ipinagbabawal ang pagputol ng mangroves. Base po sa Republic Act noong 1990. Pero bakit po pinayagan ang pagpapatayo ng isang shipyard sa Bohol? Bakit po nabigyan ito ng ECC? Ngayon, magkaharap-harap tayo. Sana wag ko kayo magturo-turuan. Dahil it will be an insult to us here, senators, na in front of us, magtuturuan pa rin kayo. And I'm happy na nandito Secretary Yulo Loizaga, na I'm sure yung mga katanungan ko namin
tungkol sa paglapastangan sa ating kalikasan ay masasagot ng maayos. Black sand mining sa Zambales. Nung last budget hearing, Secretary Lizaga, na pag-usapan natin to, and you did promise na you look into it or better off, ipapahinto yun. Anak ng dagat. Sana ba? Tuloy-tuloy pa rin ang paglapastangan sa ating black sand sa Zambales. Ito pang masaklap, libre na nga ang pagmina nila ng black sand doon, karamihan ay from China, and then ibinebenta pabalik sa ating gobyerno. Anong klaseng kabalastugan po yan? Ibinebenta sa reclamation dyan sa Pasay at sa iba pang mga reclamations sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kumuha sila ng black sand sa karagatan natin and then, ng libre, ibebenta pabalik sa atin. Hindi pa kalokohan po yan. You guys have to explain. Matagal na pong naging pabaya kayo dyan sa DNR. Hanggang ngayon, patuloy pa rin sa pagiging pabaya. Lumilitaw tuloy na kayo po yung mga protektor ng mga nagsisirang kalikasan. Masungi Geo Reserve. Bakit po nabigyan ng ECC ang Rizal Wind Energy Corporation o Vina Energy? Napakatagal na po na problema itong sa Masungi Geo Reserve. Hanggang ngayon, di po marisulba-resulba. Bakit? Sa ngalan ng ano? Sabi pa nga nila sa kanto, baka sa ngalan ng Tito Vic and Joey. Yung tatlong muka sa isang papel. Nung panahon yun, kasi hindi lang Tito Vic and Joey ngayon eh. Yan lang po, Madam Chair. I'll reserve my other questions later. Thank you very much, Senator Tulfo. I wish to acknowledge the presence of Senator Padilla. And meron daw opening statement po, virtual opening statement si Senator Bongo. We acknowledge Senator Bongo. Mamaya na lang po ako magbibigay ng statement. Madam Chair, mamaya na po ako magbibigay ng statement po. Salamat po. Very much. Lumilitaw na ang DNR ay isang ehensya na matatawag kong bantay sa lakay. God damn. Anak ng dagat. Sana ba? Turo-turo style. Bakit po turo-turo style? Nagtuturoan. God damn. Anak ng dagat. Sana ba? Ito pa po ang pinakamasakit at nakaka-insulto. Ipinagbabawal ang DNR na magbigay ng impormasyon tungkol sa mga nag-a-apply ng ECC at mining. God damn. Anak ng dagat. Sana ba? Nung last budget hearing, Secretary Lizaga, na pag-usapan natin to, and you did promise na you look into it or better off, ipapahinto yun. God damn. Anak ng dagat. Sana ba? Ito pang masaklap, libre na nga ang pagmina nila ng black sand doon, karamihan ay from China, and then ibinebenta pabalik sa ating gobyerno. Anong klaseng kabalastugan po yan? God damn. Anak ng dagat. Sana ba? Kumuha sila ng black sand sa karagatan natin and then, ng libre, ibebenta pabalik sa atin. Hindi pa kalokohan po yan. God damn. Anak ng dagat. Sana ba? We now recognize Senator Raffy Tulfo. Thank you, Madam Chair. Ang DNR, ang ahensya ng gobyerno na natasang pangalagaan at bantayan ng ating kalikasan. But because of recent events, lumilitaw na ang DNR ay isang ahensya na matatawag kong bantay sa lakay. Turo-turo style. Bakit po turo-turo style? Nagtuturoan. Kapag kami po ay tumawag sa DNR para mag-usisa, mag-imbestiga tungkol sa mga illegal structures, tungkol sa mga paglapastangan sa ating mga kalikasan, nagtuturoan.
ito pa po ang pinakamasakit at nakaka-insulto. Ito pong DNR Freedom Information Manual. Hindi ko alam kung kailan nilabas ito. Na kung saan ipinagbabawal ang DNR na magbigay ng impormasyon tungkol sa mga nag-a-apply ng ECC at mining. God damn. Is this of national security concern? Kaya bawal sa inyong Freedom of Information Manual, bawal kayo magbigay ng impormasyon tungkol sa mga nag-a-apply ng ECC at mining permit. Unang lumabas itong kalokohan sa Bohol, Chocolate Hills. After my expose yan, nakatanggap ako ng maraming sumbong tungkol sa paglalapastangan naman ng kalikasan sa Digos, Davao. 97 na mga structures na naitayo doon. Out of those 97, there are few na na-issuean ng ECC. But marami doon ang hindi pa. At patuloy pa rin nagpapatayo ng struktura. At nang tumawag po kami kung anong gagawing hakbang ng DNR, we were told, bigyan daw ng 2 years palugit para pagdesisyonan nila kung isasara ba ang dapat isara o hindi isara ang dapat hindi isara. Again, hindi ho ba kabalastugan na naman yan? Now, meron naman po ako natanggap na sumbong sa Bohol pa rin. Ito po ang isang shipyard na kung saan 19 hectares po na mangroves ang sinira para mapagpatayo ng shipyard doon. Now, alam ko na ipinagbabawal ang pagputol ng mangroves. Base po sa Republic Act ng 1990. Pero bakit po pinayagan ang pagpapatayo ng isang shipyard sa Bohol? Bakit po nabigyan ito ng ECC? Ngayon, magkaharap-harap tayo. Sana wag ko kayo magturo-turuan. Dahil it will be an insult to us here, Senators, na in front of us, magtuturuan pa rin kayo. And I'm happy na nandito Secretary Yulo Loizaga, na I'm sure yung mga katanungan ko namin tungkol sa paglapastangan sa ating kalikasan ay masasagot na maayos. Black sand mining sa Zambales. Nung last budget hearing, Secretary Loizaga, na pag-usapan natin to, and you did promise na you look into it, or better off, ipapahinto yun. Anak ng dagat. Sana ba? Tuloy-tuloy pa rin ang paglapastangan sa ating black sand sa Zambales. Ito pang masaklap. Libre na nga ang pagmina nila ng black sand doon, karamihan ay from China, and then ibinebenta pabalik sa ating gobyerno. Anong klaseng kabalastugan po yan? Ibinebenta sa reclamation dyan sa Pasay at sa iba pang mga reclamation sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kumuha sila ng black sand sa karagatan natin and then, ng libre, ibebenta pabalik sa atin. Hindi ba kalokohan po yan? You guys have to explain. Matagal na pong naging pabaya kayo dyan sa DNR. Hanggang ngayon, patuloy pa rin sa pagiging pabaya. Lumilitaw tuloy na kayo po yung mga protektor ng mga nagsisirang kalikasan. Masungi Geo Reserve. Bakit po nabigyan ng ECC ang Rizal Wind Energy Corporation o Vina Energy? Napakatagal na po na problema itong sa Masungi Geo Reserve. Hanggang ngayon, di po marisulba-risulba. Bakit? Sa ngalan ng ano? Sabi pa nga nila sa kanto, baka sa ngalan ng Tito Vic and Joey. Yung tatlong muka sa isang papel. Nung panahon yun, kasi hindi lang nga Tito Vic and Joey ngayon eh. Yan lang po, Madam Chair. I'll reserve my other questions later.
Thank you very much, Senator Tulfo. I wish to acknowledge the presence of Senator Padilla. And meron daw opening statement po, virtual opening statement si Senator Bongo. We acknowledge Senator Bongo. Ma'am, mamaya na lang po ako magbibigay ng statement. Madam Chair, mamaya na po ako magbibigay ng statement po. Salamat po. Very much. Nasa